Praise. Yan po, muli magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ngayon po ay ika-third topic ng ating pong team. Ang team po natin ay giving. Na sa bawat linggo, tama po ba ika-third? Tama, ika-third. Na sa bawat linggo po, talagang may hamon sa ating pananampalataya. Amen? Tulad po nung message last time ni Pastor, are you willing to give your last? Ano po? At yung kay Brother Marlon, na sabi po din ay, give your heart to God. Talaga pong may hamon sa pananampalataya. Kasi sa totoo lang po, madali po ang magbigay kung sobra, kung marami. Pero paano kung sapat lang o minsan may pagkakataong kulang? Ano po? So talagang hamon. And it requires faith. Ano po, sa bawat Kristiyanong naririto, nakakapakinig, nakakapanood, it requires faith. Amen? At ngayon po, inaasahan ko pong bawat isang muli na ready sa hamon ngayong gabi ng mensahe pong dadalhin ng ating butihing pastor, Pastor Jonathan S. Lagdameo. Ihanda po natin ang ating pakinig, ang ating puso sa gagawin ng Panginoon. Akin na pong tinatawagan dito po sa unahan. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay niya. Pwede po ba tayong tumayo para sa ating prayer? Ay po'y manalangin, Panginoon Diyos, naniniwala po kami na ngayong gabi may gagawin ka. Meron ka pong kikilusin sa aming buhay, O Diyos, at dalangin ko, Panginoon, na may babaguhin ka sa aming mga puso. Lord, we pray that habang ina-acknowledge ka namin, Panginoon, inaalaw namin yung pagbabago sa aming puso, Lord, ay katumbas nito, Panginoon, ay aming pagsamba, aming handog para sa iyo, Panginoon. Lord, teach us in this night, Panginoon, in our topic, Panginoon, at ikaw po yung mangusap, ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming buhay. We open our hearts, open our lives, Lord, para sa kalwalhatian mo, Panginoon. Thank you, Lord. This is all in Jesus' name. Amen. Hello, good evening po sa ating lahat. And welcome po sa ating encounter service. Napakaganda po ng topic natin ngayon. At meron na lang akong natitirang 28 minutes. So wala na po ang intro, tuloy-tuloy na to. So hinihiling ko lang po yung focus nyo sana ay focus na focus. Okay. Now we are continuing po sa topic natin na giving. Alam niyo, napaka-amazing sa Lord. The Lord wants to teach us about giving. Kasi sabi sa 1 Timothy 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. For the love of money. Ang gusto ng Diyos pala, kaya pinapractice nila ng Diyos. Mapagalan ko na nga, nalilito ako eh. Kaya ang gusto ng Diyos ay magbigay tayo. Bakit? Ayaw ng Diyos na ang focus ng love natin nasa pera. Sabi dito ay, for the love of money. So ang gusto ng Diyos ay ang focus ng love mo ay walang iba kundi ang Diyos at ang kapwa mo. Okay, this is yung pangunahing commandments. Kapag nalagay kaya it is amazing na ang Diyos nag-utos na give. Kasi ayaw niya na mag-focus yung love natin sa pera. At pangalawa, isa pang dahilan why God want us to give, He didn't want money para kontrolin yung ating buhay. Tama po ba? Kasi pagka nagpa-practice ka ng pagbibigay or nagbibigay ka, nag-exercise ka ng freedom sa iyong buhay, sa patungkol sa pera. So, hindi ka kontrolado ng pera. Okay? Kasi minsan, yung iba, kaya gumagawa pa ng masama dahil kontrolado sila ng pera. O kaya nakakacommit sila ng masama dahil kontrolado sila ng pera. Yung iba hindi maitsurahan. Bakit? Malungkot, lupaypay, bakit walang pera? Tingnan nyo ngayong katabi nyo, lupaypay ba o malungkot ba yan? Naiitsurahan. Naiitsurahan pa. Sabi, okay, Santiago 1 verse 9. Santiago 1 verse 9. Sabi dito, basahin ko pa, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas. Gusto kong unawain natin to.
kapag siya'y tinataas ng Diyos, at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa. Ano daw? Dapat magalak. Bakit? Sapagkat anong gusto ipakita dito? Sabi ng Lord, magalak ka kung ikaw mayaman tapos binaba, or ikaw mahirap tapos tinaas, magalak ka. The same lang. Ano gusto ipakita? Hindi kontrolado ng kayamanan yung kagalakan. Sa hirap, itaas ka ng Diyos, magalak ka pa rin. Or yung joy, nasa iyo pa din. Or kung mayaman ka naman, ibinaba ka ng Diyos, dumating sa punto na medyo naghihirap, oo, yung iyong kagalakan hindi naka-base sa pera, hindi naka-base sa kayamanan. Yan ang sinasabi po ng Lord. Kaya napakaganda po, nakakapag-practice tayo ng giving. At ang tatalakayin natin ngayong gabi, saktong-sakto. Tatalakayin natin dito is yung yung pagbibigay natin. Tayo mga Kristiyano, it is sabi nga, pag Christian ka, parte na to ng buhay mo. At nawa, malinawan tayo sa mga mensahe or sa topic natin ngayon. Kasi isa sa tatalakayin natin, yung pagbibigay sa church mismo. Kasama dito yung tithes, offering. So ngayon po yun, ngayong gabi. At bago tayo magsimula, ako po ay may aaminin muna sa inyo. May aaminin po ako sa inyo na atin-atin lang ha. Every time dati, nung bago pala ako Christian, every time na magtatights ako, meron akong excuse verse. Ano yung excuse verse ko? 2 Corinthians 9:7. Basahin ko po ito. Baka ito ay excuse nyo rin kapag kayo nagtatights. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ano po sabi? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So ito yung nagiging excuse ko. Sabi ko nga, excuse verse ko kapag tithes. Alam niyo po ba kung magkano sa inyong buhay? Alam niyo kung magkano yung sinasabi itong maluwag sa loob? At sabi, nagbibigay sa'yo ng kagalakan. Yung talagang pag magbibigay ka, yung parang ang luwag-luwag sa loob ko nito. Alam niyo kung magkano? 20. Parang yun din maluwag sa loob mo. Okay. Hindi, sa totoo lang ho. 20 rin ang sinulat ko. Kasi 20 talaga yung maluwag sa loob. Tama ba? So, ito yung nagiging excuse verse ko every time na magtatights. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, dapat maluwag sa loob. So, ang sa akin, maluwag sa loob ko, 20. Meron pang isa. Ano yun? Wala. Parang mas maggalak ako pag hindi ako nagbibigay. Baka ganun din po kayo. Ayan ha. At sabi dito, baka ito ginagamit nyo din at pag-tithes, excuse verse din. Mamaya pag-aaralan natin, ano ba yung konteksto nito? Bakit ito sinabi? Okay po. Pero yung sabi ko nga, kung maluwag sa loob ang susundin natin, pag-tithing, baka 20, pag napapunta ka na sa 50, hindi na maluwag sa loob mo yun. Halimbawa, imagine natin, halimbawa, sumasahod kayo ng 5,000 a day. Wow! Yaman. Magkano isang linggo nun? 25. 35. O magkano tithes nun? 3,500 sa isang linggo. Palagay niyo ba yung 3,500 maluwag sa loob yun? Maluwag sa loob yun. Kayo, minsan, 3,500. Sa totoo lang, mahirap bitawan yun, 3,500. Linggo-linggo. Tama po ba? Okay? Kaya lang, sabi dito, ang pagsunod minsan sa Diyos, hindi naman yung laging maluwag sa loob. Tama po ba? Naalala niyo si Abraham? Nung inutusan siya ng Diyos na i-offer niya si Isaac, maluwag ba sa loob yun?
Maluwag po ba sa loob yun? Okay? So, hindi lahat ng pagsunod maluwag sa loob. Kaya nga, nakakatuwa itong quotes na to. Sabi po dito sa quotes. Yan, pakibasa. Not do what is right, not what is easy. Sa pagbibigay, tandaan niyo po ito. Madaling magbigay. Alam niyo yung madaling bitawan sa pagbibigay? Meron akong tatlong nilagay. Number 1, sabi dito ay not what easy, not what is easy. Madaling ibigay kapag ka ito ay tira-tira mo. Hindi ka na mag-iisip yan. Maluwag na maluwag sa loob mo yan. Number 2, pinagluma ang damit. Hindi lang pinaglumaan, pinagluma ang pandamit. Maluwag sa loob mo yon. And number 3, pangatlo, yung itatapon na sana. Sa totoo lang, may mga ganun po. Yung itatapon na sana, meron pala, tulad ng nangyari po sa mission namin sa Zambales. Hindi ko alam. Ano yun, sapatos. Hindi kami magbibigay sa mga aitas. Sabi ko, nung nakita ko, kabaak na lang. Bakit ibibigay pa itong sapatos na ito? Ibig sabihin, madali nang bitawan yun. Anong nga ulit sabi? Do what is right, not what is easy. Kaya ang title natin po ngayon ay, when you give, do what is right. Okay? Sabi natin, tayo mga Christian, sinasabi natin, giving is an act of worship. Kung tama. Pero kung mali, it is not. Sa pagbibigay, hindi porke nagbibigay ka, ay parang okay na yon. May tamang pagbibigay. Katulad nung mamaya ipapakita natin, nagbibigay siya, nagkakawang-gawa, pero hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. So kailangan, dapat, sabi nga, when you give, do what is right. Okay. And may tatlong klaseng pagbibigay na makikita po natin sa Bible. Isa-isa po natin pag-aaralan. Number 1, tithes. Parang kinakabahan na kayo. Hindi po ako magpapatights ulit. Halimbawa, nung kanina or kahapon, may nabasa akong isang vlog. Vlog. Ang nilalaman po ay about tithing. At sabi dun sa vlog, ang pagbibigay ng 10% daw sa Diyos ay noon lamang Old Testament. At ngayong nasa New Testament na tayo, ang sabi niya, kaya 2 Corinthians 9:7 na daw dapat ang ginagamit ngayon. Which is yung maluwag. Yung kaninang excuse verse ko. Now, let me ask you a question. What do you think? Ano yung sa palagay niyo? Disagree. Okay, pag-aaralan po natin, ino-honor ba ng Lord yung tithing nung dumating na si Jesus? Pag-aaralan natin, Matthew 5 verse 17 to 19. Sundan niyo po ako kasi medyo talagang madami-dami yung verse ko at talagang pag-aaral po ito. So, Matthew 5 verse 17 to 19. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa mga yon, kundi upang tuparin. Ano yung gusto ipakita dito ng Diyos? Yung tithing ay command noong Old Testament. So si Jesus nung pumunta dito, isa lang yung pinakikita dito. He came not to abolish the law, hindi para pawalang bisa, kundi tuparin. So ibig sabihin nun, hindi siya pumunta dito para i-contradict yung Old Testament. Maliwanag dapat sa atin yon. And sabi pa dito, in the Matthew 23, verse 23, may time na kakaloob dito, offering. Sabi dito, binanggit ito ng Diyos, sabi, habag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10% bahagi, tithes, ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena. Ngunit kinaliligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Anong sinabi ng Diyos? Dapat ninyong gawin ng mga ito nang hindi kinakaligtaan. So ibig sabihin, hindi niya kinontradict yung tithing. Pero sabi lang niya, paalala niya lang, huwag niyo namang kalimutan ito.
Okay lang na gawin nyo yan, pero huwag nyo kalimutan ito. Hindi sinabi ng Diyos na huwag nyo nang gawin yan. Wala pong ganon. So, tithing, it means hindi po yan na, sabi nga hindi tinanggal ng Diyos ni Jesus nung dumating siya. So, tithing means nandito pa rin siya. Okay. O parang hindi parang kinontradict ni Jesus nung siya pumunta. Ano ba yung tithing? Usapang pagbibigay po tayo. In Psalm 24 verse 1, gusto ko maunawaan muna natin, baka tayo bigay na bigay. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Dito pa lang, pinakikita na ng verse na ito na ang mundo at ang lahat ng nasa mundo ay Kanya. And the world and all who live in it. Hindi lang mga bagay sa mundo, kundi pati ikaw sa Kanya. And giving the 10%, ito po yung yung talagang para in returning sa, di ba, sa Lord lahat ng dumadating sa buhay mo, sa Diyos galing. And para i-honor ang Lord, binibigay mo yung 10% para sa Kanya. At need ba ng Diyos ng 10%? Bakit ba need ng Diyos ng 10%? Sabi sa Leviticus 27:30, marami po akong verse. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. And as sabi sa bilang, ang bahagi ng mga Levita ay ang ikasampung bahagi. Sino po ba yung mga Levites? Oo, sila yung mga priest. So, yung 10%, kasampung bahagi na binibigay ng Israel is for the Levites. Doon sa mga taong itinilaga ang kanilang sarili sa paglilingkod. So doon na pupunta yung 10%. In fact, ito pong mga bilang, buong chapter 18, hindi lang tithes ang napupunta dun sa mga Levita, kundi yung may mga handog na pagkain, yung mga ganito, napupunta rin yan sa mga Levites. Oh. So dun pala yung idea nun. Ibigay yung 10% para dun sa mga Levites. Or dun kinuha yung 10%. And as sabi po, ay ito pa maganda, Ezekiel 44. I am to be the only inheritance. I am to be the only inheritance. The priests have, you are to give them no possession in Israel. I will be their possession. Sige. Wait. They will eat the grain of offerings, the sin offerings, and the guilt offerings. May Tagalog pa tayo niyan. And the Lord will belong to them. The best of all the first fruit of all your special gifts will belong to the priest. Ano, kitang-kita. You are to give them the first portion of your ground. Lahat binibigay sa priest. Kaya ang mga lingkod dati ng Diyos, hindi nagugutom. Hanggang ngayon. Amen. Hindi pa nagugutom. Yun nga lang, ang iba, ang thinking. Kapag nakita nilang malaki ang tiyan ng pastor, sasabihin, kinakain niya yata ng pastor yung tithe. May ganon, nakakalungkot. Tapos kapag nagpicture si pastor sa SM, selfie, pinang-shopping na yata yung tithes natin Lagi ganon lang isip ng tao ngayon, sa ngayon. Oo. And nakakalungkot, dati yung Old Testament para dun talaga. And ngayon, kahit hindi naman totoo, yun ang iniisip ng mga tao sa mga lingkod ng Diyos. Para bang ayaw nilang may bagong sapatos, ayaw nilang may magarang damit. Bakit? Parang ang gusto nila parang ang isipan nila lagi, kinukuha yata yung tithes natin. Sabi mo sa katabi, buti na lang. Wala dito noon. Okay. Alam niyo kung may kalokohan man na isang pastor o isang lingkod ng Diyos about dito? Malalagot sila sa Diyos. Kung natatandaan niyo sila, sila Pinehas, kilala niyo si Pinehas? At saka si Hofni, yung anak ni Eli. Sa 1 Samuel, yung bago si Samuel, si Eli. Ayan, si Eli, meron siyang anak na dalawa. Alam niyo yung ginagawa ng dalawa?
Kumukuha na, di ba, mag-offer yung mga tao. Tapos yung offering nila parang karne, pinapakuluan. Tapos hindi pa tapos, yun ay para sa Diyos ha. Hindi pa tapos, kumukuha yung ang inuutusan ng dalawang priest, yung katulong nila at kumukuha ng tinitor na malaki, tinutusok yung offering. At sa kanila na daw yun. So ibig sabihin, sa madaling sabi, pinag-iinteresan nila yung offering ng mga tao. Priest yun. Ano nangyari sa kanya? Pareho silang pinarusahan ng Diyos. At sila'y parehong namatay. Kaya, ito maging payapa tayo kung binibigay natin yung tithes sa church. In case man na ng dekwat yung mismong pastor, sila'y malalagot sa Lord. Kasi hindi sila nagkasala sa tao, nagkasala sila sa Diyos mismo. Okay. So, in Malakay 3 verse 10, ulitin lang natin yung sinabi kanina. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang, para daw po matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. So, yung tithes, dinadala mo as offering, as parang honoring the Lord, pero hindi sa Diyos mismo, kundi para sa church, para matugunan ang pangangailangan ng church. May mga pangangailangan ng church po. Kasama na lahat, dito kukunin. Ano po? Dun sa mga tithes and offering. O sa tithes. And, ayun nga, tithe is the, Tagalogin ko yung tithe na mismo ang nagsisilbing fund para sa ministry ng Diyos. Okay? So, again, bakit ba tayo nagbibigay ng tithes? May naiintindihan po ba kayo? Medyo maingay sa labas, ha? Ba't parang puro Kawasaki ang dumadaan? Talino kaya lahat. Okay, so, why do we give our tithes? Una, yes, you must give your tithes para honoring sa Lord. Binibigyan ka ng Diyos, binebless ka ng Diyos sa lahat, sa buhay mo. At thinking na galing sa Diyos lahat, bilang pag-honor sa Diyos, binabalik mo yung kaunting bahagi, which is 10% para sa Diyos. Hindi dahil kailangan ng pera ng Diyos, kundi kailangan ng pera na church para sa ministry ng Diyos. So, una, again, why do we give our tithes? Giving back the blessing to the Lord. And number 2 is to support the ministry of the Lord. And ano nga yung topic natin? When you give, do what is right. Ito na. Sa tithing. Unang dapat malalaman natin. You must give your tithes into your local church. Sa mga nanonood. Tithes po yan. So sabi, you must dalhin yung mga ikasampung bahagi dun sa storehouse. So, ganito. Merong isang, si Bishop nag-correct ng isang membro. Kasi sabi ng Lord, sa madaling sabi, pinakorek siya ng Lord. At about sa offering. And itong mag-asawang ito, sabi, nag-offering naman kami, bakit kami kinokorek? Nag-offering kami, 10% pa nga. So sabi nagtanong ulit si Bishop, and sabi sa Lord, Lord, parang mali ako sabi ng Lord, itanong mo kung saan nag-offering. Yun pala. Uma-attend sila dun sa local church nila, pero sa iba sila nag-offering. So, hindi po yun, sabi nga, ethically, hindi po tama. Kasi kung saan ka miyembro, doon ka dapat nag-tithes. Kahit po sa atin, kung sa tayo member, doon ka dapat nag-tithes. Okay, and ganun din, balik na rin natin, kung saan ka nag-tithes, ibig sabihin, doon ka rin member. Okay. And number 2, na i-correct natin sa tithing, you must stick to the 10%. Marami ang nagsasabi,
ay 20% na ang aking tinatites, hindi na tites yun. Tites na yun, 2 beses. Hindi na po tites yun. Kasi ang Diyos nagbigay ng exact percentage. Di po ba? Sabi, dalhin ninyo ang ika-10 bahagi. Hindi sinabing ika-12 bahagi. Hindi sinabing ika-11 or ika-9 na bahagi. He give the exact percentage. So yung iba nagsasabi na 20. Although sabi nila, mas binebless sila ng 20% ang tinatay sila. Tithing is the way of the Lord to bless you. Yun talaga po ang totoo. So kapag inuuna mo ang Diyos, binabalik mo pagpapala sa Diyos, ibe-bless ka talaga ng Diyos. Pero you do the tithing. Minsan na-correct din ako dito. Lagi kong kunikwento, sabi ko, kapag ka ako'y nagtatithe, minsan parang nauuntian ako. Dahil dun sa kinita ko ng 1 linggo, parang ang konti, sinasakto ko na. Hindi po yung tithing. Kahit maganda yung intention natin, hindi po yung tithing. Hindi ka nagiging tapat. So, kapag ka kumita ka, yun nga, saktuhin mong 10% lang. Huwag ka nang sumobra, huwag kang kumulang. Yan po yung ating, sabi nga, do it right. Walang 11%, walang 9%, saktuhin mong 10%. Yun ang sinabi ng Diyos. Pag-tithes. Okay ba? Okay po ba? Number 2, offering. Ano ba yung offering? Iba ba yun sa tithes? Basahin natin in Deuteronomy 12, verse 5 to 6. Basahin ko ba? But you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes to put His name, therefore His dwelling to that place. Ganito ko nga, hindi ko masyado makita. To that place you must go. Next po. There, bring your burnt offerings. Nakita nyo offerings and sacrifices, your tithes. Nakita nyo? And special gifts, what you have vowed to give, and your free will offerings and firstborn of your herds. Ang dami! Kawawa naman ba kayong dati? Iba yung tithes. Nakita nyo? Iba sa yung tithes sa offerings, burnt offerings. Kasi nung una, sila po ay nag-o-offer ng Old Testament pa, nag-o-offer sila. Ang dami nilang offering. Katulad nito, yung free will offering. Pag sila nagkasala ng mga tao, mag-o-offering sila. Pag sila sinadya nila yung kasalanan, mag-o-offering. Pag hindi rin nila sinadya, mag-o-offering. Kapag sila'y mangangako sa Diyos, mag-o-offering. Kapag may answered prayer, mag-o-offering. Nakita niyo yan? From the word offer, or offer? From the word offer. Anong ibig sabihin nun? Oo, mga bagay na ino-offer mo para sa Diyos. Iba pa yung tithes. Ano nga po yung tithes? 10%. Ngayon, itong offering po, ito yung sinasabing mga kusang loob. At sabi nga, ito yung mga peace offering, ceremonial offering na nawala. Kung bakit wala nang naghahandog ngayon ng mga hayop, dahil yun ay ang tawag din ay ceremonial offering na ginawa ni Jesus. Siya na yung mismong naging offering. Yun yung ginawa ng Diyos. And now, in the Old Testament, in the New Testament, yung offering na sinasabi, ito na yung, doon napapatak si 2 Corinthians 9:7. Si excuse verse ko, doon papatakin sa offering. So, offering pala, ito pala yung tinutukoy dito sa percent. So, kung ginagamit ninyo ito sa tithes, magko-contradict talaga sila. Kasi, ito ay sabi ay, ano nga, if you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ito po. Yan po ay sa offering. Yun yung kinokolekta ni Apostol Pablo para sa mission din. Sa mission niya. And kung sa tula, kung tithes lang ang kaya, hindi ko naman sinasabing, iba pa yung tithes mo, o iba pa yung offering mo. Hindi ko naman sinasabing, bigay nyo lahat eh. Kapag tithes lang kaya mo pa, tithes lang. Kapag sumobra, yung sinasabi ko nga nag-20% ang tithes, yung 10%, i-tithes mo, yung 10%, i-offering mo na.
Yan yung sinasabi na kaibahan yan. Basta, ang kaibahan po ng offering, ito yung ino-offer mo para sa Diyos, maliban sa tithes mo. Offering na po yun. Okay. May tanong po ba kayo? Wala. Okay, tanong. Ako magtatanong. Hindi, joke lang. Offering is your seeds of faith. Kadalasan tawag dito seeds of faith. In 2 Corinthians 9 verse 6, remember this, whoever sows sparingly, may Tagalog pa tayo dyan. Gusto ko maintindihan sa Tagalog. Basta makita natin itong word na to, yung sowing at saka yung reaping. Saan yung ginagawa? Sa pagtatanim or sa seeds. Sa Tagalog po yan, ay kung kung naghahasik ka ng kaunti, ay nag-aani ng kaunti. Kung sinong naghahasik ng, kung kayo naghahasik ng marami, naghahasik ka ng marami. So offering is your seeds of faith. Hindi lang po ito, hindi lang ito basta pera lang. Minsan, katulad sa Romans 12 verse 2, ang sabi doon, offer your body as a sacrifice, as a living sacrifice. So pwede itong body, tapos dun sa Book of Acts, yung mga apostol ay nag-usap-usap na yung kanilang lupa ay ibebenta at magiging panggastos nila sa paglilingkod sa Diyos. Offering din po yun. Hindi po yung tithing, offering po yun. At sabi nga doon, and anything na para bang pinagkasunduan nyo na ibigay sa Diyos, offering po ang tawag doon. Meron din minsan bigas or pagkain sa loob ng church. Hanggang ngayon may nag-offer, may gumagawa po na nagbibigay ng bigas, parang kusang loob mo, parang ino-offer mo para sa gawain or para sa Diyos. Offering po ang tawag doon. And minsan instrument or anything basta yun, ino-offer nga nila sa Diyos. May mga tao na gifts alam niyo yung gifts? Spiritual gifts. Kasama sa spiritual gifts yung giving. And ito pong yung taong may mga gifts ng giving, sila yung kadalasang ganon na nag-o-offer pati ng offering ng kung ano-ano, minsan higaan, or minsan katulad ng nung tayo nag-mission sa Louisiana. May mga ganon, may nag-o-offering. Yun, offering po ang tawag doon. Hindi basta kahit akala natin pera lang. So, may mga offering na ganon. Ang tawag po doon ay offering. Basta, tandaan nyo, maliban sa tithes, offering na po yun. Kung yun ay inilaan nila para sa gawain ng Diyos o para sa Diyos. Mamaya, kasi malilito kayo sa number 3 natin. Mamaya. And, noong ang Diyos ay nagpapagawa ng sanctuaryo kay Moses, ilang minuto na lang ako. Naka-30 na ako. Okay, madali na po ito. 3 minutes. In Exodus 25 verse 2. Sige, tuloy-tuloy naman natin. Sabi, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone who has heart from So, ang sabi dito, sa Tagalog, kitang-kita ito. Every time you offer, do it heartedly. Kung gusto nyo sabi nga natin, ang title natin, when you give, do what is right. So, tandaan nyo to. Pagdating sa offering, kung gusto nyo maging tama yung offering nyo, ang gawin nyo, do it heartedly. Pusang loob. O yung bukal sa puso. Okay. Number 3 na tayo. Last na po. 3 alms. Ano ba yung alms? Paglilimos. Pagbibigay ng tulong, charity. Pagtulong sa mga mahihirap, ito na yung alms. Ano yung kinaibahan ng offering at charity? Pag sinabing offering, yung tithes and offering, ino-offer mo yun para sa Diyos. Pagdating sa charity, ino-offer mo ito sa kapwa.
Okay. Yan. Hindi ko na-explain. Charity is for people also. It is a part of honoring God. In Matthew 6 verse 2, tingnan lang natin. Doing what is right. Matthew 6 verse 2. Wala. When you do, o kapag ka magbibigay ka sa mga mahihirap, basahin niyo na lang po sa bahay. Matthew 6 verse 2, make it secret. Sabi, wag nang malalaman ng kahit pinakamalapit mong kaibigan. And number 2, do it out of love. 1 Corinthians 13 verse 3. Sabi, kung magbigay man ako ng ganito, if I give all to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Doon na tayo sa conclusion. Ayan. Yan na lang, tandaan nyo. Yan lang. Okay, when you give, do what is right. Number 1, pag tayo magtatides, stick to 10% and bigay mo sa local church. And number 2, offering, do it heartedly. Gawin mo ng buong taos puso. Number 3, make it secret. Pagka magcha-charity or magbibigay sa kapwa, make it secret, do it out loud. Tayo po mag-pray. Sige po tayo mag-pray. Panginoon, salamat po Diyos sa iyo pong tinuro ngayong gabi, Panginoon. Although Lord, we are giving na Panginoon, nagbibigay na kami. But God, as part of honoring you, Lord, ayan mo Diyos, nagmagawa namin ito ng tama, Panginoon, at nakalulugod sa iyo. And I pray, Panginoon, that lahat ng ginagawa namin, we will do it out of love, Panginoon. Hindi lang sa charity, kundi pati sa iyo, pati sa offering, Lord, sa tithes and sa charity, Panginoon. Lord, salamat mo Diyos and pagpalaan mo bawat isa sa gabi na ito, Panginoon. Lord, we pray and we ask for your guidance. And again, in Jesus' mighty name, Lord, ginagawad ko sa kanila, sa bawat isa, ang iyong pagpapala. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan nila ang iyong masagana pagpapala, ang iyong kapangyarihan, Lord, ng iyong pagsama, O Diyos. Salamat po, Diyos. Ang lahat po na ito, itinitiwala ko sa inyo. At lahat po ng ito, Panginoon, ipinasasalyo ka na iyong kapangyarihan. Thank you, Lord. And this is all we pray in Jesus' name. Amen.